Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, pinangunahan ng ina ni Mary Jane Veloso ang isang Justice Walk sa Quezon City. Mensahe ni Nanay Celia sa lahat ng ina, magpakatatag at matutong lumaban para sa tama. Ang Maynita Balita, hatid ni Jay Sabal. Isang Justice Walk ang isinagawa ng Gabriela at migrante kasama ang mga magulang ni Mary Jane Veloso. Inikot ng grupong Quezon City Memorial Circle bit-bit ang mga lobo at placards. Inabutan din nila ng rosas ang mga nanay na kanilang nasasalubong bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng Mother's Day ngayong araw. Nanguna sa selebrasyon si Nanay Celia, ina ni Mary Jane Veloso. Nais niya raw iparating sa mga ina na katulad niya na magpakatatag at matutong lumaban para sa kung ano ang tama. Nagpasalamat din si Nanay Celia sa mga organisasyon na tumulong sa kanilang pamilya kaugnay sa kaso ng kanyang anak. Mary Jane, masasabi ko sa iyo anak, bilang isang nanay mo, gagawin ko ang lahat anak. Kahit ano gagawin ko para sa iyo, magtitiis kami, lahat-lahat gagawin namin para makauwi ka anak. Kasama ni Nanay Celia ang kanyang asawa na nagdiriwang naman ng kanyang kaarawan ngayong araw. Kasama rin ng grupo ang ilang ina na nakakulong din ang anak sa ibang bansa. Ang anak ni Nanay Edith na si Rose Dacanay nasa death row ngayon sa Saudi Arabia. Kwento raw ni Rose, pinasok daw ang bahay ng kanyang amo ng 3 lalaki at tinangka siyang pagsamantalahan. Napatay ang kanyang amo at napagbintangang si Rose ang gumawa ng krimen. June 2013 ito nangyari at nagpabalik-balik na raw si Nanay Edith sa DFA at DOJ pero tila wala raw konkretong aksyon. Nananawagan naman ako unang-una po sa ating gobyerno na sana naman po magising na sila. Tulungan nila yung mga taong katulad ng anak ko na nasa ditro. Ang sa DFA naman po, sana ma-update nila habang maaga pa. Huwag naman mahalin tulad sa kaso ni Mary Jane Veloso. Si Nanay Marites naman, September 2009 daw nang maaresto ang kanyang anak na si Edmar sa Iran dahil sa umunoy pagiging drug mule. Sana po tulungan kami ng gobyerno para makauwi at makalaya na ang aking anak dahil siya lang po ang aking inaasahan. Meron po siyang anak, siya isang single parent po. Kung mamatay na po ako, wala pong mag-aalaga sa apo ko. Siya lang po ang tanging inaasahan ko. Samantala, naghain si Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus ng House Resolution 2048 na naglalayong himukin ang Department of Foreign Affairs na mangolekta ng impormasyon sa 19 na OFW nakakulong ngayon sa ibang bansa para maiwasan ang delayed na pagbibigay ng legal assistance sa mga ito. Jay Sabale, GMA News.